Andito po yung isang officer na ng NGO natin sa Pilipinas, si MOFW Incorporation. Ayan. Nagpunta na Hong Kong para mamasura. May sorting po pala dito. Oo. Hindi ko lang nakita. Dapat ganito gawin sa Pilipinas para hindi makalat. Oo. At napapakinabangan po yan kasi meron kaming pinupuntahan na shop. May equivalent yan pag dinala niyo sa kanila. Sorting. ang Sorting, tawag dito. oo. Sa papel, yung plastic. Yan. Meron din ba tayo sa Pilipinas yung may points pag Ay, nagre-recycle? naku, wala. Ito, pag kami panty pa. Tapon mo na yan. Baka butas pa. Ang tawag dito, ito po, recycling. Actually, sa atin, meron RFM, I think, ang tawag Oo. doon. Pero, nagmamaterialize lang doon sa government, yung pagka pinick up nila may mga basura, katulad dun sa, di ba, yung mga usual, na ano sila. Pero yung ganito na yung mismong Tao single mag-ana. person, Oo. yung every single houses, Oo. single house rather, nagkaano ng ganito. Apa, dito po kasi gano'n, dito sa Hong Kong, iniipon namin yan and then meron po kaming app sa phone, sa mobile phone. Yung QR code na yon, yung itatap namin tapos kikilo nila kung ilan yung mga plastic, ilan yung lata, meron din bote, may metas, may papel ganoon. Ano to, any color can do? Opo, basta is lahat lang ng plastic. Tapos yung plastic bottle hiwalay. Pagdating po dun sa shop, hiwa-hiwalay din po yan, doon natin dadalhin. Sa'yo today, hindi pwede po dito nalilito. Hindi po pwede dito nalilito. Kailangan daw po. Pagka plastic, pag papel. Dito po kasi ang plastic nare-recycle. Pero yung plastic na tao po talaga, hindi pwedeng ma-recycle. Hindi po maisusupot. Hindi pwede isukot Hindi eh. Eh kung ang plastic, Kasi, sa dami po kasi nila, hindi po sila kakasya. kung ang plastic na tao pwedeng i-recycle, marami po akong maipon na points. Ayan, sorry po, tamaan, wag magalit. Yung wala, no? Yan. So, narito po yung ating officer. Siya po. Kami po ang namamasura. Nagpunta po siya na Hong Kong para ito ang kanyang gawin. Pinagmamalaki mo pa naman sa Pilipinas na meron kang gagawing ano dito, advocacy o gawain. Tama yan. She's promoting the Save the Environment program, recycled items, di ba sister? Before I talk, gusto ko kasi ma-experience whatever it is. Yes, Kung ano yung okay. tinutok mo. Hindi Tama. pa kanila magtotok. Ayan. So now you experience it. Tayo, at ipopromote ko to within the Philippines, kailangan po, ako mismo naka-experience kung ano itong pinaggagawa ko to. Right? That's true. Easy naman kasi since ang ako, advice ko lang po, no, pagka, halimbawa, sa Philippines ko po to pinapromote. And even here in China, sinasabi lang natin, no, pagka po nagsosorting kayo ng inyong mga gamit at gagawin na sa as much as possible, sa Pilipinas po kasi ang ginagawa namin pag nagaganto kami ng mga papers, pinipilas po muna namin. Lalo na yung may mga confidential on May mga parents. confidential matters kasi na possible pong mabasa ng kung sino, as much as possible, pilas-pilasin niyo po. Tama. That's true. Okay, iyan lang po yung pinaka-advice ko sa atin sa mga kapwa Pilipino na Pag gumagawa dito sa Hong Kong. No? Every time na magaganto kayo, before nyo po ibaba, tignan nyo po muna, unang-una, check nyo muna yung mga documents, baka may mapilas kayo or Na maisama importante kayo sa naman. bahay. Baka yung title ng bahay mo na isama. Visual lang po na ang inyong itatapon. What is do you need? Talagang ayan di ba? Yung- Pilasin nyo na kaagad. Okay? Ito hindi kailangan. Kanino ba to? Opo, tama. At saka po Okay. kasi dito Ayan. naman, meron silang shredder. Yung iba nagsi-shredder. May shredder silang ginagamit. Pero maigi na rin yung Ate. na, I-check maigi. i-check maigi kasi hindi natin masasabi na kahit pa meron lang sa inyo. Sister, pag may na-check ka dyan na dollar, balik mo sa akin. Parang ganun no? Balik mo sa akin Part po ng vlogging to. Ganun no? Alam niyo po, sandali lang niya lang gagawin niya, pang-vlog. Kunyari pa, hindi Pang po. form, ano yan? Pang front. Pang front lang po niya yan. Sobra siya. Natawanan ko na rin po. Okay. Tatapusin ko Anyway, na. ano po, kung gusto nyo rin, pwede rin kayo mag-face mask para maiwasan yung alikabok, di ba? Pero yung akin po wala. And make sure po, kasi sinicheck po nila yung kailangan malinis. Kaya usually, hinuhugasan namin yung mga plastics. Ay, Opo, kasi hindi pwedeng marumi. Yung mga bottles, kailangan hugasan. Yung mga lata, kailangan hugasan.
Opo. Kaya po kahit wala akong gloves, pumayag po ako kasi sinilip po malinis naman. Oo, kailangan malinis po talaga yan. Ano to? Plastic din. Consider. Ay, sana may isang plastic ito kasi may ano siya eh, yung parang may foil, ano yun, may ganito. Oo. Oo, so yan din, ganoon. So iba yung may ano. Oo, hindi iba to. separate Yung may plastic. ganito, separate. Yan. Iba rin ang kilo niyan. Parang sineseparate kasi nila yung mga ano. Okay. Mali, konti lang yata yan. Wala namang plastic. Yan po. So, sister, sa Pilipinas po ba, wala tayong ganitong project? Wala pa po. Meron tayo. Pero nakita ko may separate din sa boxes. Ang meron lang tayo, lalagyan, separate, sine-separate, supposed to be. Okay. Kaya alam mo naman, Wala din. wala rin. Kasi kung saan gusto itapon, doon lang itatapon. Hindi sila ganun kahigpit. At dito po in-encourage About namin. this one, patapon na rin ba? Apo, kasi ano daw yan eh, mga bawal na picture. Mga bawal na. Kaya sabi niya, ay hiwalay din po yan, sama nyo na lang po doon kasi ibang box din ng paglalagyan ng mga disc. Yan box, pwede mo reuse, oh. Eto, So, ano po, dito po, ini-encourage kami na, ilalagay. doon na rin sa may, yung kanina yung may, ano, yan, kasi hiwalay din yan eh. Ini-encourage po kami talaga na mag-ipon nito kasi pag dinala namin to sa shop, meron po siyang ano, equivalent na points. So pag nakaipon po kami ng maraming points, nakakakuha kami ng bigas, noodle, dilata, tissue, ganun. Mostly ang kanilang giveaway. Tsaka may advice ako. Oo. Pag nagsusorting po kayo, kailangan focus. Focus. Baka po magkasama ang papel sa plastic. Hindi mo pwede malilimutin. Kailangan Oo. mo plastic. Ayan. Ito papel. Ayan, Yan. okay. Pink ang papel, plastic ang, Tulad yan. yan. Ayan, butas sila na tayo. Malalaki, medyo separate pa ng konti, pwede pa magamit. Marios. Pero butas na yan, ano, sister. Kaya pwede. Yan. So, ganyan po ang aming sorting. Tapos yung ano, yung styro, hiwalay din. Styro. Oo, hiwalay din ang Kasi styro. How about this one? Pwede na sa plastic. Pwede na yan sa plastic. Yan. So, ano, meron yata akong irarap eh. Magagamit natin to sa, ano, sa glass. Oh, yung tali, pwede namang i-ano rin, i-reuse na Ito, ano. pwede na itapon. Ano yan? Oo, yan. Papel yan. So, ganito po yung pag-ano namin ng recycle. Later on, magbablog naman po kami or magla-live kami. Ganyan po Pagpunta namin sa shop. Ingat po kayo sa pagbisita dito sa Hong Kong. Ganito daw po ang mga guest sa Hong Kong. Kaya yung mga turista ko, pag sa bahay ko makikitulog. Oy, na-issue ako sa ganyan ha. Meron, 'di ba, merong na-terminate na pinatuloy ko dito sa bahay. Na marites ako. Ginawa ko raw siyang katulong. Kasi Hindi naman po, ito'y biruan lang po. anyway, na-experience ko na po 'yan kasi meron na akong terminate na pinaano sa bahay. Nasarapan ako doon sa luto niya kasi. Na nagluto siya at ng kusa niya niluto 'yon. Nung nasarapan ako, sumunod, nag-request ulit ako. Sabi ko, sis, baka pwedeng pakilutuan mo ulit ako niyan. Alay na, marites ako, ginawa ko raw siyang katulong. Ano man siya? Nalibre na nga siya ng tira. Anyway, sorry po, walang ano. Pinagluto mo, Yeah. kumain din naman siya sa pinaluto mo. Opo. Pag dumarating siya dito, siyempre, pinapakain ko na rin po. It's bad. Lahat po yan eh, tulong-tulong. Ayan. Alam niyo po yung dalawang turista na yung kahapon, social nung dumating yan. Nung, Ito yata pwede na dito, diba? Oo. Dito. pwede na yan, sama-sama na sa isang lahat yan. Ito. Oo. So, ayan po, yung mga plastic, ano natin. Styro, hiwalay yan. No, kasama dito. Hindi, hiwalay sa styro din. Wala daw talaga to styro sisi. Ate, hiwalay yung styro. Kasi nakasulat to sa, styro, nakahiwalay eh. Paano yung kahoy? Wala pong kahoy na inaano kasi mabigat eh. Paano itong chopsticks ako talalagay ko sa trash ka talaga? Sa halaman na lang yan. Yan. Siguro sabi, Oo. ano ba naman to? So yung mga turista ni Ate Panmoy, mag-isip-isip na kayo kung tutuloy kayo sa bahay. Kung mag-hotel na lang kayo. Mag-hotel na lang sila kasi pagdating dito, Ano yata ito? Kasi may dumi. pag marumi, magnapo, tapo na lang. Trash na daw yan. Kasi kailangan, tapos nagre-recycle din po ng mga batteries, mga appliances, kunyari calculator na hindi na nagagamit. Meron din po silang area na, meron din po silang box doon na nakalagay yun. Anyway, pwede po natin i-video din yon pagdating natin doon. Pwede tayo magpa-simple video kasi may mga Chinese doon na ayaw naman nilang isali sila sa video. Hindi natin sila sasama. Pero meron po ako actually video na nandun nagpunta na ako doon ng recycle items. So ganito po sa bahay ang gagawin natin. Kailangan i-segregate po natin lahat. Kasi pag hindi po malinis yan, babahayan din ang ipis sa bahay. So usually,
Pag sa bahay, kailangan malinis na po siya pag inano. Okay, ito. Ayan. Saan- Meron niya sa metal, kasama ng mga lata. Pwede rin po yung pamalo. Alam niyo, mga anak ko pinapalo. Sa totoo lang po, napalo ko ng hanger na yung mga anak ko. Huwag niyong papalo ng hanger. Kasi nagaya ako nun sa isang nanay no, na ang nakita ay hanger. Nako, huwag kayo mamamalo ng hanger. Masakit. Masakit. Kayo nga paluin ng hanger, sige. Di ba? Oo, kaya na-regret ko po yan isang beses nung napalo ko ng hanger yung anak ko. Ate rin yun, nagsasort ako. Alam ko, may nirigyan na ako ng lata na. Kaya hanapin mo, kulimbang mo na. Alam ko may Ayan. nirigyan na ako ng lata. Ito. Oh, sister, matatapos na po yung aking vlog. So, ano po yung pwede yung lesson na maiwan sa mga viewers natin? So, ulitin po ha. Pagka bumibigay Dito po kayo tumingin sa akin. Asahan nyo na. Ate Pamoy, no, part of it, sa umaga, bago kayo may activity sa hapon, kung magtotok man kayo, may mga activity Whatever man kayo, activities. whatever it is. Sa umaga po, ito po muna gawain. Ang Mag-sort out ng mga recycle. Kaya po lahat iniipon ko yan, hindi ko po sinusort out para pag may turista ako, may experience sila po ang mag-sort out. So they can this is also my desire na so they can feel the importance of helping the environment, di ba? Actually, this is one of my... This is an encouragement for the people. Na-amaze naman ako, sis, in fairness, ano? Na-amaze ako because kung lahat po ito ay magagawa natin sa Pilipinas, Oo. just imagine, kung magagawa natin sa Pilipinas, may income generated na po yung ating mga kababayan. Tama. At the same time, nagiging malinis po ang paligid. ng That's true. Pilipinas. So, Okay. turuan po natin kung sino man po sa mga atin sa Philippine government na nakaupo, na kaya po, most especially sa mga gumagawa ng batas, Tama. pwede na po tayong makatulong, hindi po bigay na ayuda. Tama. Sabi nga ng batas ng Biblia, don't give them fish. Tama. Teach them how to Opo, fish. tama. Teach them how to fish. So ito po, katulad po dito sa Hong Kong, kami po noon, tamad kami talagang mag-recycle. Kasi syempre, may box po kasi sa baba noon. So yung minsan, mga tao, tamad nang bumaba sa baba para i-recycle. Sinasama na nila sa basurahan. Saka tamad na sila para mag-sort out ng mga items na ganyan. Pero nung nagkaroon sila ng project na merong points na ganyan, nasipag na ang mga tao, naging ano na sila, sister, na-encourage na sila mag-ipon-ipon dahil nakakatulong to dahil nalilibre sila sa bigas, sa tissue, yan. Oo, at least Yeah. yun man lang. Diba? Actually, sa akin nga, parang part of it, kung dadalhin man to sa Pilipinas, initially, no, sa kumbaga part of it, sa tulong po ni Ate Panmoy with WeAim OFW Incorporated, Yun, Hong Kong siya chapter. makakatulong sa advocacy para sa ating mga trust na tinatawag natin. Oo, no? mga basura na. At mga possible po tayo makatulong talaga in the sense na halimbawa, may certain area na ito-turn over ito and then i-recycle. So, on that particular area, meron naman Ready naka-ready company na kung anong pipick upin. bigay, kahit coupon lang, kahit hindi yung mga Oo. items na ibibigay, may certain coupon lang na pwede nila kung saan nila pwedeng Tama yun. Yan. diba? And it's also one way of promoting their company. Kasi same as here in Hong Kong, nagpo-promote na rin, through this one, napo-promote yung mga products ng company. Kaya this is also one way of talagang give and take po talaga. Dahil nabibigyan kami ng ayuda, napo-promote din namin yung company nila. So, Saka meron pang isa akong suggestion within. So, kung ang halimbawa po, bawat isang area, total meron tayong mga, di ba, may mga LGU. garbage collector tayo na tinatawag. Oo. Even the garbage collector, hindi na sila mahihirapan kasi Oo. naka-sort out. Naka-sort siya. out na. Diba, naka-sort out na siya. And then yung garbage collector, kahit yung garbage collector na may certain coupon na dala-dala. Tama, magandang Diba? idea yan. Oo, aabot na lang. Naiaabot na lang doon sa Oo. mga bahay-bahay. Halimbawa, since nangungulekta sila sa bahay-bahay, sabihin natin sa bahay-bahay, o kaya may certain space na doon nagkukolekta, o doon na, nagbibigay ng coupon. And then, yung coupon na yun can reimburse or can sa ibang area. Halimbawa, katulad ng Kadiway, naka-accredit kami. Oo. Yung, Punta lang certain- doon, punta lang iabot doon, yung they can coupon. get any Oo. coupon or any item. That's good Yung Sa idea. Kadiway natin, di ba, yung kaisang Oo. diwa na WFW, where nandun yung convenience store. Oo. Di ba, halimbawa, a certain coupon, pwede nang kumuha ng banana chips, pwede nang Oo. kumuha ng alamang, pwede nang kumuha, or something. Mga Pwede cleaning din detergent. makatulong. Meron din Diba? kayo mga detergent, Cleaning di ba? detergent or mga Sabon, office supplies. shampoo. Oo. Di ba, mga office supplies ng mga kabatang estudyante, Oo. malaking tulong na po talaga. Mm-mm. So sana makarating to sa yung Kinaukulan. ganitong idea sa Pilipinas
na yung sorting ng mga basura, since mga basura naman nila yan, sila na nakakaalam kung ano yung dapat na paglagyan. Paghiwa-hiwalay na para hindi Yung mahirapan. mga sorting yan, magkakainte na. Doon pa lang sa kanilang house, meron na silang sorting places. Opo, katulad namin. Pero anyway, dapat po talaga maging disiplinado tayo. Unang-una, talagang kailangan po malinis siya para hindi din mahirapan yung mga mangongolekta. Kasi pag marumi, lilinisin ulit nila at saka magiging bahayan ng yung office na pupuntahan nito, babahayan ng mga insekto kung hindi po malinis yung ibibigay nating items. Actually, part of it, ako pinaka-suggestion ko din. Since binibigyan naman natin sila ng income generated, generation, rather. So, kung income generation on their part yan, be responsible dun sa pagsasorting. Oo. Ngayon, kung may mga points of ano naman na siguro part ng para mapaayos yung pagkokolekta na hindi talagang abuso naman na marumi pala o Oo. hindi pala nila sinort out, Oo. there's a certain penalties dapat. Sana, no, mga Okay, may ganyan. mga Kaya certain magandang, penalties. In what form? Halimbawa, lugar na ang pagkakaalam nakasort siya and then pagdating doon merong hindi pala nakasort out. One day hindi nila kukolektahin yung basura nila or 1 week na nakatambak yung basura nila, hindi pwedeng kolektahin as long as hindi nila nasosort out maigi. Oo, So yun mga yun, ganun. parang penalty pa, yun ang part ng penalty. At Ang- least win-win tayo. Yun, oo. Saka ang ano po to yung manpower. Ang problema kasi dun sa manpower naman dahil yung mga basurero, merong magsasabi na, ay, wala na kaming time yan. Pag kolekta nga lang ng basura, wala na kaming time eh. So, dapat mapag-isipan din kung paano nila ano yung manpower. Pwede tayong, actually dito po sa Hong Kong may mga volunteers kami. Isa pong additional yan, may volunteers kami dito. Pag ano po, may certain day dito sa aming lugar, kasi housing government kami, na meron pong isang area sa park, na nandun sila. Doon nila kinukolekta yung mga items na to doon sa mga taong hindi pumupunta sa office. Ang mga nagtatrabaho po doon, mga volunteers naman. Sa yung mga kabataan natin, matuturuan din natin ng ganyang something responsibility, di ba, sister? Oo. Naalala ko nung panahon natin, yung mga kabataan barangay, di ba? Naglilinis, nagagawa ng mga activities na sa volunteer. Hindi, actually, marami naman tayong mga tinatawag natin mga advocate groups. Oo, na pwedeng gumawa rin yan. Na Oo. pwedeng makatulong. So, yun, pwede naman natin gawa ng paraan yun na mga pamirienda peg lang, pwede na. Tama. Kasi mga advocate naman, pag sinasabi mga group of advocates, mga tumutulong yan, huwag naman natin abusuhin. Oo. Baga, hindi naman kung tumutulong as advocate. Libre na lang na walang Libre na lang ibigyan natin lahat. mga merienda. Kaya kahit pa paano, bigyan naman natin sila ng certain na gratitude na makapamerienda man lang sila. Oo. Kasi siyempre iba din yan. Napag-anuhan nila. O some Christian organization din na gustong tumulong sa ganito, maganda rin po ito. Kasi masisave the environment po natin. Hindi lahat ng basura ay nakakalat lang kung saan-saan. Dahil natututo ang mga tao na i-keep yun dahil alam nila magiging sort of ano din nila yan na income or kung hindi man income, yung mga products na may makukuha sila doon na sister. Yeah. Yan. At saka, upon sorting pa, dun para sa mga sa family, kung kayo po mismo nagsosort out ng mga items nyo, akala nyo kasi basura na. Pero pagka sinusort nyo, dun nyo nare-realize, ay, pwede ko palang gamitin pa to. Ay, pwede ko palang gamitin to. So, nagkataon lang ibinasura nyo that time kasi nakita nyo, basura na kaagad. Pero once na sinusorting nyo, katulad po nito, simple plastic lang, right? Oo. Kung makikita nyo, pang Ziplock. basura na siya, zipline na. Pwede nyong sabihin na, Pero ay, pwede marireuse kasi, pa ulit. Pwede pa pala itong lagyan namin ng garlic or something na pwedeng pang-rep. Alam Tama niyo yun, mga ganon, oo. no? So, yun yung sinasabi ko lang na kung kayo mismo kasi ang nagsosort ng inyong mga gamit, nakikita nyo na pwede nyo pa palang gamitin. Katulad dito. Oo, ayan, pwede pa yan. Nakita nyo, Oo. Na binasura na, but then, kung matitiklop nyo lang ng ayos ito, no, at ikikep ng ayos din, some other time, hindi na kayo bibili ng plastic bag. Parang na-assess nyo ulit yung basura ninyo. Oh, yung bote te hiwalay. Ayan, dalawa po yung turista ko, mga trabahador ko ngayon dito sa bahay. Ganito po ang turista rito sa Hong Kong. Masanay na po kayo. Oo nga, ano, yan. Kaya yan. At saka po, actually po lahat itong sinusort out nila, wala pang 1 month yan na mga naipon. Imagine kung yan po ay naitapon natin sa di ba, sa basurahan lang. Eh di, dagdag pang yan, sa ating Oo. kaya natabi nga save the environment, save the environment na yan po hindi siya magiging basura kasi inayos nyo, Oo. 'di ba? Nagiging kagamit-gamit ulit yan dahil pag ni-recycle yan, Pwede magagamitin nila na yan pag kinolekta na po yun sa recycling area.
So, akala nyo lang po talaga basura yan, pero may recycle po ulit yan. At least na save natin ang ating kapaligiran. Ayan si ate ginawa niya ng plant, yung isang bote. Oh, look at pakita mo, pakita Oh, mo. ayan, ni-recycle. Nakita niya yung isang bote ko, ni-recycle na niya. Oh, ayan, nilagyan niya na ng halaman. Oh, di ba? Yan. Iba talaga. Oh, di ba? Kasi minsan po talaga akala mo na patapon, pero sa other Yes. time, magagamit mo kasi. Oh, thank you po, Sister SP. Yes, Yan, thank you, officer thank ng you. ating WMOFW Incorporation. Naging Ang basurero ng Hong Kong. Huwag ka mag-alala, sister. Marami pang puno pa yung isang kwarto. Panimula pa lang yan. Hanggang dito na lang po. Thank you for watching. At ito po si Ate Panmoy of Pinchik Vlog. Hindi po ako ngayon dahil di pa nakapagilamos. Yung pala. Always remember, be happy, be healthy, keep safe, and keep trusting the Lord. And sister, this is one of my good friend. Alam niyo po, sa totoo lang, high school pa lang, batchmate, high school friend, yan. Isa sa pinakamabait na nakilala ko yan nung high school. Hanggang ngayon, mabait pa rin siya. Ayan. Pero may tawa. So, paalam ka na, sister. Yes, thank you mo. very, very much for watching Ate Panmoy together with WMOFW. So, hopefully nakatulong po tayo in some other way. So, abangan niyo po ang ating mga activity dito within 2 weeks natin dito sa Hong Kong. Makita po natin kung ano ang WMOFW Hong Kong with Ate Panmoy. Yes. God bless. So, pwede niyo po ba explain ng maikli kung ano yung WMOFW nila na yan? Hindi pa nila alam eh. Oo. WMOFW in particular, actually, before po nakasinking kami sa OFW Coalition. So, part of the group of OFW Circle. Ang WMOFW po actually is Worldwide Energy Alliance of International Migrants and Overseas Filipino Warriors. Nag-off ba? Sige, okay lang. Okay. Ulitin ko po, ang WMOFW actually is Worldwide Energy Alliance of International Migrants and Overseas Filipino Warriors. Yun po yung ating code name natin na WMOFW o trade name. Yan po ay nag-start po kami ng 2018 under the OFW Circle o Coalition. Bali, ang admin pong pinaka-advocacy tumulong po talaga na internationally sa ating mga OFWs, most especially yung mga na-encountered po namin ng mga distressed OFW na ikino-connect po natin sa ating mga migrants and successful OFWs together with Embahada and Polo. Pero since 2020 po, medyo nag-generalize na po tayo dahil may mga humingi po ng tulong sa atin, most especially mga kamag-anak ng OFWs and some other people na naghingi po ng mga bisectorals, katulad po ng fishermen, farmers, solo parent, LGBT community, and then nag-create po tayo Alliance of Young Entrepreneur, meron din po tayo mga riders. So, kumbaga, lahat-lahat na po, nandun na lahat ng sectors, kung kaya ginawa na po natin as of now for pinaprocess po natin yung ating amendment sa ating pangalan na Worldwide Energy Alliance of International Movers for Overall Filipino Welfare. Bakit po? As of now, medyo focus na po tayo sa accreditation ng bawat mga grupo, katulad po na nangyari dun sa Kalayaan na group of farmers, mga wives ng ating mga farmers. Ang pangalan po ay Matic, Alido, Tandem, Iisang Samahan, kaya iisang kababaihan samahan. So ito po Matics, no, under na po, and even dito po sa atin sa Hong Kong, nag-grouping sa rin po tayo at meron na rin po tayo inaayos sa Occidental Mindoro at sa Baguio. So yung mga accreditation po natin sa ating mga organizations, pinakikita po natin dahil lahat po right now yung ating trademark na WMOFW pertains to Worldwide Energy Alliance of International Movers for Overall Filipino Welfare, kaya we aim overall Filipino welfare. So meaning to say, wala pa tayong sisinuhin as long as they are needy and a grip party, tutulungan po talaga natin ang ating kapwa Pilipino. And hopefully, makasama po namin kayo sa aming advokasya, hindi lang sa nasyonal, kundi sa international, para kahit papano kung sino man po yung humingi ng tulong at alam po natin, agrabyado po sila, bigyan po natin ng pansin. Dahil bilang Pilipino, dapat mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Okay? Actually, yung pong part ng WMOFW na ginagawa natin, meron po tayong mga relief operation, medical mission, support po sa ating mga legals, no? May asok na may mga ano na po tayong mga scamming, no? Kaya ingat-ingat po sa mga nang-scam, most especially sa mga online. And then meron din po tayong mga land grabbing, even the Pausi, no? May mga tinatrabaho din po tayo dahil usually yung sa Bausi, yung mga problema natin sa mga pamilya, sa mga anak,
No, kailangan po makater natin yan. And then sooner magkatulungan po tayo para po sa ating mga pa-livelihood. No, dahil yun po ang aming focus ngayon kung paano bigyan ng pa-livelihood those people na alam natin na kailangan tulong natin para makapagsimula po sa kanilang kabuhayan. Dahil meron po tayong, lalo na po sa mga panahon ngayon, ang ating mga katandaan hindi na masyadong makamove ng talagang trabaho talaga. Kung kaya yung mga kabataan po ang piniprepare natin para kahit paano magkatulong-tulong sa pamilya. Okay? So that is WMOFW. Hopefully makasama po namin kayo sa advokasya. Ang aming pong office is nasa room 703 Medallia Building, MacArthur Corner, EDSA, Cubao. Malapit po yan sa MRT. So nasa likod po namin ng Farmers Plaza. Just drop by 703 or magkaroon po kayo ng appointment. Call lang po tayo sa 0997-753-4639 and 0991-574-8570. And para po sa ating advokasya, para naman sa ating ads and promo o yung ating update, you can listen to our radio station DWIZ Up Pilipinas, Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkalaran Pilipinas, together with General Sumuldo, Kuya Andy Vidal, and Kuya Emil Carion. Okay? So maraming salamat po. WMOFW Hong Kong. Hopefully makasama po namin kayo dito sa 2 weeks nating activity. Maraming salamat. God bless. Thank you. So hanggang dito na lang po. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo sa araw na to. This is Ate Panmaya Pinchik Vlog. And this is Sister SP ng WMFW. Bye! Don't forget to subscribe my YouTube channel. Pinchik Vlog, Pinay na Inchik. Bye-bye! God bless!